na ganyan ang mga magulang. Palagi nila tayong pinagdadasal, kaya siguro nagiging maganda yung po. Kami, hindi namin tinignan kung ano yung kasi huwag yung tignan kung bakit gano'n ang mga magulang. Hindi, tignan nyo na hindi akala ninyo pinapabayaan nila tayo, hindi. Lagi nila tayong pinagdadasal. Kami kaya naging ganito kami. Maski na ako, lalo na ako malayo, pero naging maganda yung buhay ko, nagpapasalamat ako. Lalo na rin sa mga auntie ko, sa Manila. Ito lang isa. Ngayon, siguro ngayon walang pasal sa akin. Nagpapasalamat ako sa mga auntie ko. Nasa Manila ako, pero sila yung nag-alaga sa akin. Unang-una kay Auntie Sol. Siguro kung hindi dahil sa kanya, baka napariwara ako sa Manila. Siya yung utang na loob ko sa kanya yung pagpunta ko sa Maynila. Those for the days. Tapos, kay Auntie Gloria. Doon ako tumira din sa bahay niya. Kay Auntie Tessie. Kay Auntie Esther na laging nagpapaalala. Lagi nilang, kaya nga siguro ang mga magulang ko, ganun din ang pagtingin nila sa mga kapatid nila ng tatay ko, lalo na yung tatay ko, na close siya dahil hindi kami pinabayaan magkapatid. Yung sa Baguio din, utang na loob din namin, lalo na yung sa kapatid ko si June na nakatapos sa Baguio. Pero maski malayo kami talaga, hindi namin tinignan. Kaya nakatapos kami ng pag-aaral. Kasi tinignan namin yung kahirapan namin. Hindi namin mararating din dito kung hindi tinignan yung parang ako yung may kasaba ako ng kwento. Kwento ko lang kasi talagang yung blend, maski na hindi sila pala simba, pero lagi nila kaming pinagdadasal. At saka huwag yung tignan kung ano yung ginawa sa inyo ng magulang. Tignan ninyo kung paano kayo magsumika para maging maganda ang buhay nyo. Yun lang po. At eto yung mga apo, ang panganay si Aiza. Yes.